Hello po sa ating mga kababayan, sa ating mga kabarangay. Nandito po ako sa aking my beloved OMSA, our Mother of Perpetual Succor Academy. Itinayo po ito noong 1949 at kita po ay bumisita dahil meron kitang regalo sa ating mga masisipag at nag-excel sa kanilang klase. Meron ho kitang mag-sponsor ho kita ng medalya para sa ating mga mag-aaral na mag-graduate po. Kaya samahan niyo po ako sa ating pong eskwelahan. Well, kasama ho natin si Sir Alfred. Siya po yung dahilan kung bakit tayo nandito. Joke lang po. Pero anyway, karangalan ho natin na muling bumalik dito sa ating eskwelahan, sa ating alma mater, sapagkat sobrang lapit po sa akin, sa puso ko ng paaralang ito dahil dito po ako nagtapos ng aking sekundarya. At alam nyo po, ito na ho yung entrance ng pagpasok nyo ho dito, ito ang bubungad sa inyo po. Sa mga graduate po ng OMSA, hi po sa inyo, sa lahat ng ating mga alumni, mga mag-aaral, mga guro. Thank you so much po sa serbisyo, sa ating mga non-teaching personnel. Magandang araw po and thank you so much po sa paglilingkod sa ating paaralan. Parin po kayo, alam kong namimiss na kayo, namimiss nyo na po ang principal's office. Itong principal's office ay talagang medyo nagbago ho dito. Dahil dati may sarado dito at nandito po ang mga teacher. Dito ho ang office ng mga teacher. Pero ngayon, medyo nabago na dahil lumuwag na siya. Lumuwag na ho itong ating itong principal's office. Tapos hindi na ito red chair. Ito yung aming kinakatakutan dati na upuan. Dati kulay pula ito, naging ganito na lamang yung kulay o talagang ito na? Pinabago po. Pinabago. So dati takot na takot kami dito pag pinatawag sa principal's office, ibig sabihin maupo kami sa red chair, ibig sabihin asabunan ka. Kailangan mong magdala na lamang ng shampoo dahil ang aming principal noon si Ma'am Enriqueta Fabul. Pero sobrang bait naman po niyan. So ito ang kinakatakutan dati namin na upuan. Kasi pag pinatawag ka sa principal's office, ibig sabihin maupo ka sa red chair. Pero hindi na po siya red ngayon. So ito naman, dati na ito ang principal's office. Wala pa si Ma'am Eder. Si Dr. Eder na, Frias, ang principal po ngayon, na dati naming teacher sa English. Yan, magaling ho namin teacher sa English. At siya rin dati, anong tawag doon? School paper advisor. School paper advisor pala ng The Omsanians. The Omsanians pa rin ang title no? Omsanians Chronicle. Okay, so, at ito ho, may kaugnayan nga diyan ang ating hong pagbisita dito sa kanilang eskwelahan. At kasama natin si Sir Alfred. Sir Alfred din kasi siya. Si Sir Alfred Frias ng ano mo sir? Sa Media Club po. Sa OMSA Media Club ka. So, by the way, meron ho tayong regalo sa kanila. Nasaan yung ating regalo natin sa kanila? Actually, may dala ho kitang mga medalya. Kasi gusto ko malaman kay Sir Alfred, sino-sino yung makatatanggap nitong ating mga medalya? So yung mga makakatanggap po ay yung mga batang active po, yung kasama po natin noon sa Buwak na nag-cover po sila ng Festival of Festivals. And then yung club po namin ay nahahati sa 4 na department. May photography, multimedia, arts and layout. Yung pong arts and layout, nandiyan po sila ngayon. Sila po yung in charge sa aming graduation pictures. Nagawa sila ngayon? Nandun po sila. Punta tayo ngayon doon, ha? Punta tayo ngayon kasi alam nyo po, sobrang lapit po sa puso ko ng mga nagatrabaho sa media dahil alam nyo naman po, dyan po ako nakilala. At dito ho, nagawa ang, by the way, welcome ho sa office. Naku, lagot tayo kay Ma'am Principal dahil pumunta na tayo sa office. Nasaan na ngayon ng office ng mga guro? Hi everyone! Kumusta kayo? So sila ang miyembro ng Omsanian Chronicles? Tama ba? OMSA Media Club. OMSA Media Club. So sila pala yung bumubuo dun sa nakikita ko mga nag-post sa social media. Kumusta kayo? Okay lang po. Okay lang. Paano yung okay? Sila na po yung
Ba't kayo ay nandito, nagkatipon? Ba't anong inagawa nyo ngayon? Ngayon po ay, since tapos na po yung iba pong frame, ay inalagyan na po namin yung tape yung likod para nakaseal na po yung picture sa loob at hindi po ma-example. Oh, okay. So, okay. So, kayo na mismo ang nagawa nito. Kayo na rin ang nag-edit? Yes. Siya po ang edit. Ang galing naman. Pang Marinduque News ka na, ha? Saan mo gusto magtrabaho, ha? May sarili na rin pong studio ang... Oh, may sarili na ring studio, ang OMSA. So, dito nagaganap. Oh, ito, pang graduation. Ang galing naman. So, buo na ang inyong grupo. May mga... Ano pa? Ito dati ay namin, ito ay computer laboratory dati namin. Hi Sir Jerwin. Nasaan na kaya si Sir Jerwin? Kumusta na po kayo, sir? Dito ako unang natutong mag-computer. Tapos ay uso pa yung font na yung ganung kulay, yung may kulay blue na matingkad. So dito kami unang nahasa ng pag-computer. Nasaan ang computer laboratory natin ngayon? May isa pa pong... Okay. So, dati naman ito ay first year section 1. Itong room na ito. Pero ngayon, ito na pala ay computer laboratory na medyo madilim. Ang dami na rin computer. Yan. So, ito ho ang computer laboratory ng OMSA. At dati ito ay, tama ako, section 1 ng first year before. Noong time namin. Computer laboratory ko po tayo for ICT students. Okay. Andun po yung sa kabilang building sa likod po. Bagong building din po siya. Oh, wow. Ito, sige, salamat sir. Dito na muna kita. So, ito yung mga kabataan, mga estudyante. Ano kayo? Mga anong year kayo? Grade 12 pa lamang. So, grade 12 ang nabuo sa social media comms ng OMSA? Iba-iba. Iba-iba. Ngayon po as production team po ay may isa lang pong grade 10 and alos lahat na po kami grade 12. Oh, wow. Good job, ha? So, gusto nyo maging communications? Ganyan. Eventually, ang isran nyo ay HUMS. If ever. STEMs. STEMs kayo. Okay, so thank you so much, ha? Ang galing ng layout artist. Nakikita ko, nasusubaybayan ko kayo. Tapos updated. Nag-live na rin. Good job. So, keep it up. Ha? So, ayan, sir. So, sana dumami pa ang mga kasama natin sa industriya para makapaghatid at maging updated ho kayo sa mga pinakahuling kaganapan na hindi lamang dito sa paaralan bagkos ay sa buong lalawigan ng Marinduque. After pa tayo ni Sel. So, sir, magkwentuhan lamang kita habang kita ay malabas. Nakikita nyo kung paano kami nag-vlog. Ayun. So, dapat importante naka-stable para maganda. Tapos, importante ang audio. Kasi ang video na walang audio, kahit anong ganda ng video, hindi nila papanoorin. Diba ang radyo, kahit na walang visual, inapakinggan kasi maganda yung audio. So, importante yung audio. Minsan kahit sa live, kahit na halimbawa nagkakaroon ng problema sa visual, dapat kahit papaano mas maganda ang audio. Otherwise, at least yun, mag-a-stay pa rin yung mga tao. Pero pag wala na, maganda nga yung video, wala silang naintindihan, aiwanan kayo ng inyong mga audience. Mas maganda kung parehas maganda. Kagaya niya. At pogi, kagaya ninyo. So, magandang visual, tama ang angulo, tas ang linis pa ng audio. Clear. So, yun yung importante. Ayan. So, dire-diretso kita dito. At kita ay malabas na ng computer laboratory. Yan. Alright. So, paglabas natin ng computer laboratory, ito na po ang paaralan ng OMSA. Our Mother of Perpetual Succor Academy. May mga bago na po mga buildings doon sa area na yon. Parinig muna kita, mabilis lamang kita. Dati wala ito. So, marami daw pong natakas ng mga bata, kaya nilagyan na ito. Pero doon kami mababa yung aming inatalunan, si Kuya Luigi, yung security guard namin before diyan, doon kami natalon. Pero ngayon, mas tinaasa na. Kaya dito, mga bata, meron na sila. Dati wala kami yan. Wala kaming dyan, wala. So, yan ho ang ating eskwelahan ng OMSA. And welcome. Meron na rin po kasi dito nursery and kindergarten. Sir, yung ating nursery and kindergarten, di ba, kakaumpisa lamang niyan?
Then, yung next year po, mag-offer na rin po kami ng grade 1. Sundan natin yun. Sunod-sunod na po. Okay, sunod-sunod. Hanggang grade 2, grade 3, grade 4, grade Opo. 5, Hanggang grade 6. 6. Hanggang grade 6. Kasi meron naman na tayo ditong junior and senior high school. Wow, na-improve ang OMSA. Tapos ito, ang aming, hindi ko alam kung ano na ito. Dati ay Cashier, dati po yung clinic. clinic. Ginawa pong guidance. Oo. Then, yung likod po niyan ay SBO office. Ayun. So naging ano po ako, leader estudyante po ako nung high school. Ako po ang kanilang public relation officer o PRO sa student body organization at isa ako sa may pinakamataas na boto na nakuha ho noong ako po ay high school dahil ang aking sinabi ganito noong kinangampanya. Kung ang bulaklak ay umaasa sa patak ng ulan, ako naman po si Romeo Mataak ay umaasa na inyong iboboto sa darating na halalan. Yan. So yun po ang nagpanalo sa akin, kaya isa po ako sa may pinakamataas na boto nung ako po ay leader estudyante dito sa Our Mother of Perpetual Succor Academy. Yan. At meron na po mga buildings dito, napakaganda na. Doon kami dati nag-room sa may library. Diyan nag-meeting dati ang SBO. And then ito ay first year, dati, second year, doon kami sa St. Thomas Aquinas, teacher namin si Sir Obet. At marami nang nabago. Dati meron dito dyan sa area na yan, meron dating stage, pero nawala na yung stage. Sana sir ang stage? Wala po sa ngayon dahil ang plano po dito ay magkakaroon ng covered court. Okay. So, ang pinakamaganda sir, dati walang building na ganyan. Yan, pakita mo yung building. Dati walang building na ganyan. Ngayon, meron na hong building. Yan. Yan, ito ang ganda ng building ho. Wala nang daan dito. Dati ito ay office ng director. Andun na po. Ng director. So, ito ho ang library. Yan pa rin ang library? Okay, dito ako nag first year. Dito. Ito ang aming room. Science laboratory. Science na siya. Science laboratory na siya. Ang dating science laboratory, yung inasira na yun. Doon kami naman natuto magkutingting ng mga kung ano-ano doon. Si Ma'am Jertz. Hi, Ma'am Jertz! Ma'am Jertz! Ma'am Jertz! Ang aking advisor, nung kami po ay 4th year. Hi, Ma'am Tuding. Napapasyalwari. Si Ma'am Tuding, kagadala po kami ng medalya. So, si Ma'am Tuding ang aking advisor nung kami po ay 4th year na. Lagi kong inasabi, Ma'am, ano ba ang sikreto mo? Bakit hindi ka po natanda? It's because I'm serving the Lord and the Lord is very, pinapalitan niya ng sa kalusugan yung paglilingkod ko. In return with you. Naku, katakot-takot ho na sermon kami niyan lagi sa umaga. Pero doon ho kami natuto. Kasi, nakakatuwa di ba ma'am yung inasermonan mo, sina Jairo. Hindi mo sukat akalain ma'am na biglang ang gaganda na pala ng magiging buhay. So proud na proud ako sa mga kaklase ko na yan. So isa si Ma'am Tuding sa naghubog sa amin para maging produktibo, epektibo at mahusay ng mga estudyante ng Our Mother of Perpetual Succor Academy and eventually maging isa sa mga mabuting mamamayan ng ating bansa at bayan. Yan. So, ma'am, ano pa po? Ilang taon na nga ni po kayo? Ngayon, Hindi po kahapon. Joke lang po. 74. 74, kita mo ho yan? Birthday ko kasi noong March 16, Oo. ipatay yung kapatid ko. Nga ni po, happy birthday, ma'am. Ayun. Oo nga ni Masaklap na birthday. Oo, kasi namatay po si Lulang Julia. O, nakipaglibing po kami kahapon. Kahapon ano? Tama ba? Noong isang araw po. Noong isang araw pa. Alright, so condolence po pala ma'am and happy birthday. And ma'am, ano pa po yung dalangin ninyo sa inyong mga mag-aaral? O patuloy na dalangin sa inyong mga mag-aaral? Siyempre, patuloy silang maging mabuting anak ng Diyos, maging mabuting mamamayan, mahusay at matalining mambubuto lalo na sa panahon ngayon. And panghuli ma'am, lagi mo pong inakwento sa amin na itong ating OMSA, nung kayo ay isa ho kayo sa nauna ng mga graduate dito sa OMSA at laging nasa isip mo, lagi mong inakwento sa amin na talagang binalikan mo ang paaralan para dito ka maglingkod despite na may mga oportunidad sa iba
ay pinili mo na dito magserbisyo. At ngayon ho, Ma'am Jertz, na nakikita mo na naunti-unti nang nagkakaroon ng magagandang building, matataas na building, ano po ang inyong pakiramdam? Ako ay masaya. Siyempre, di katulad nung araw na ang aming paaralan ay bahay kubo o tawag na poultry house. Noon kasi yari sa babuli, kugon, kawayan. Pero ngayon ay talagang konkreto na mukha ng malaki ang pinagbago ng paaralan. Naging progressive talaga. There is napakalaking improvement. At sana ito'y patuloy na maging matagumpay. Of course, lalo na ang mga mag-aaral. Yun, maraming salamat po, Ma'am Jertz, at salamat po sa paghubog ninyo sa amin para kami maging mabuting mamamayan. Thank you. Sana po ay marami pang kaarawan at magandang kalusugan ang inyo pong Camtin. Baka gusto nyo pong batiin sina Cory. Batia po, nanonood yun sa Amerika. Oh, talaga? Oo. Oh, ining nandito ngayon si running for councilor. Romeo Mataak. Ito ay isa sa pinakamahusay na mag-aaral ng ating paaralan at sa palagay ko meron siyang layunin para sa school, makatulong at sa ating bayan. Higit, no? Lalo sa ating lalawigan. Salamat po, Ma'am, at salamat po sa lahat ng tulong niyo po sa amin. God bless po. Alright, at dire-diretso po kami dito sa pag-tour. Tour ko lang po yung ating mga alumni para makita nyo po kung ano na ang update dito po sa Our Mother of Perpetual Succor Academy. Busy lamang si naman principal dahil parang may mga bisita. May exam po ngayon ng incoming STEM students po. Oh, okay. So, ongoing ho. Oh. So, sir, ano ito? Itong ating ang ganda, may na pala. Hanggang na pala yung building? Oh, third floor po. Hanggang third floor. Napakita natin yung building. Sir, Bale. ano mga bumubuo dito sa building natin? Bale, ito pong grade 7 na pilot. Sila po yung may specialization sa journalism. Then, lahat po ng room, yung pong maliit na room ay faculty room ng senior high. Andun po yung sa junior high. Oh. Then, grade 9 rooms po yung tatlo. Grade 10 rooms po yung second floor. Grade 11 ABM, grade 12 ABM. Then the rest po sa taas ay STEM and UMS po yung taas, grade 12. Ilan lahat ang rooms natin dito? Bale yan po ay 9, Ang dami rin. bale 50 na po yan. 50 na. Plus may dalawang room po dun sa likod. Andun po yung ICT Oh, wow. and UMS pa po na isa. Oh, wow. So, congratulations, Science. Ano po na ito ngayon? Ito po ay library. Library pa rin. Then yung magkabila po ay isang physics lab and general sciences laboratory. Ayun. So, ang dami na. At least ay nagkakaroon na tayo ng improvement sa ating sintang paaralan. At balik na ho tayo doon mga kabarangay, mga kababayan. At turn over na po kita ng ating regalo sa ating mga mag-aaral. So, sir, basically, itong ating mga daladalang mga medalya, sino-sino po ang makakatanggap? So makakatanggap po niyan ay yung mga graduating media club members. So ang mag-graduate po namin na members ay halos kalahati po ng member, mga nasa 15 po. Then the rest po ay mga junior high school na. At maiiwanan lang po kami ng makalabing-anim na bata. So maghahanap po ulit ako ng panibago. Alright. At train po. So, yun hong makakatanggap, ay buti naman at matutuwa ako kasi talagang yun talaga ang prayer ko na ang makatanggap ay yung mga nasa journalism. At least sila naman talaga ang Sila makatanggap. Ayun, very good. So, ilan ang total natin doon? Para doon? Bali, 30 pieces po. 30 na bata po yung makakatanggap ng awards. Ayun, so punta lamang ho tayo doon para mapakita natin. Anyway, ito po yung ating mga regalo na handog para sa ating mga mag-aaral na nasa linya ng journalism dito po sa Our Mother of Perpetual Succor Academy. So again, congratulations po sa ating mga mag-aaral at sana ay pagpatuloy ninyo at pagyabungin ang inyong mga angking talento sa larangan ng media
at sa larangan ng pamamahayag, at sana ay magingat silbi tagapagpadaloy kita ng mga makatotohanan, makabuluhan at komprehensibong mga balita, hindi lamang dito sa OMSA, bagkos ay sa labas ng paaralan. God bless you, sir. Thank you so much po sa service mo rin bilang kanilang Advisor po. advisor. Kayo pong pumalit kay ma'am. Ngayon lang po nagsimula itong parang 3 taon labang po kami nag-exist pa. That's good. Thank you so much. Ang galing ha. Napaka-effective ho ha. Kada taon naman po may improvement na inaano kami. Bali, next year po plano naming i-adapt yung pilot class for broadcasting department and publishing department. Tuwing kailan ang circulation ng ating The Omsanya Chronicles? Taon-taon po yun pag nalaban po sila ng journalism. So, mayroon po kaming every year na yung na po-produce na dyaryo. So, hindi pa lang po namin napapublish. Alright. Sige sir. Mensahe na lamang sa ating mga mag-aaral. So, sa mga mag-aaral po ng OMSA, ay di, sa mga bata, unang-una yung mga nakatulong ko, ay di maraming salamat sa kanilang service. Sa mga bata naman po na nagnanais na maging part ng aming club, ay ang hinihiling ko po ay yung participation talaga na wholeheartedly na bigay nila yung sarili nila, kasi pagdating po sa media talaga ay andyan yung hirap makikipagitgitan ka sa mga tao sa event, and naranasan namin yung mga talagang struggle pagdating sa editing, pagpo-post, paano yung caption, sino mag-aisip. So may mga sistema naman po kaming inapatupad, at yung bata na mga gustong sumali ay willing naman po kaming i-train sila. That's good. At nandito lamang po ako palagi ha. Kapag may mga gusto pa po kayong mga training meron po tayong mga materials available na pwede nating para mas mahasa pa ang ating mga mag-aaral, lalo na yung mga nasa linya ng journalism. Alright, so congratulations po sa inyo. Thank you. Oo. Ito po 30 pieces. So kayo na pong bahala kung anong gagawin niyo po diyan. And sa mga bata, nandito lamang ang inyong Kuya DJ Myong. Kung may mga gusto pa kayong malaman sa mga inagawa natin, let me know, and I am always very willing to assist and to help you. God bless. Bye-bye.